Magandang araw mga bata! Para sa ating unang araw, pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad, tao at populasyon. Hulaan ang lugar. Sabihin kung anong lugar ang nasa larawan. Ano ang napansin ninyo sa dalawang larawan? Aling larawan ang mas maraming tao? Ano kaya ang dahilan ng pagdami ng tao? Ano ang mabuting naidudulot nito? Habang lumilipas ang panahon, nagbabago ang ating komunidad. Dumarami ang mga tao, nadaragdagan ang mga bahay, paaralan at mga establishmento. Ngayon ay ating aalamin kung paano nagbabago ang ating komunidad batay sa tao at populasyon. Ano ang populasyon? Ang populasyon ay tumutukoy sa kabuuang bilang ng mga taong naninirahan sa isang lugar. Ibig sabihin, mas maraming tao, mas mataas ang populasyon. Bakit nagbabago ang populasyon? Maraming dahilan kung bakit dumarami o nababawasan ang tao sa isang komunidad. Una, may mga bagong ipinapanganak. Mas maraming sanggol ang nadaragdag. Pangalawa, lumilipat ang mga pamilya. May mga pamilyang lumilipat upang magtrabaho, mag-aral at magnegosyo. Pangatlo, dumadami ang mga bahay. Kapag maraming bahay, mas maraming taong maaaring manirahan. Pang-apat, dumarami ang mga paaralan at trabaho. Kapag maganda ang komunidad, mas maraming gustong tumira rito. Ano ang epekto ng pagdami ng populasyon? Ang positibong epekto nito ay mas maraming manggagawa, mas maraming negosyo, mas maraming oportunidad, mas maunlad ang komunidad. Hamon ng pagdami ng populasyon. Mas maraming sasakyan. Mas maraming basura. Mas maraming kailangang serbisyo. Paano ipinapakita ang bilang ng populasyon? Sa pagpapakita ng bilang ng populasyon, maaari tayong gumamit ng simpleng bar graph. Suriin natin ang populasyon ng Pilipinas mula taong 2021 hanggang 2026.
Tungkol saan ang GRAP? Ilang milyon ang populasyon noong 2021? Ilang milyon naman noong 2023? Anong taon pinakamataas ang populasyon ng Pilipinas? Ano ang iyong napansin sa graph ng populasyon ng Pilipinas? Basahin natin. Ang lumalagong barangay, masaya. Noong maliit pa si Ben, kakaunti lamang ang mga bahay sa barangay Masaya. Tahimik ang paligid at iilan lamang ang mga bata. Pagkaraan ng ilang taon, maraming pamilya ang lumipat sa kanilang barangay. Nadagdagan ang mga bahay, nagtayo ng bagong paaralan, palengke at health center. Dahil dumami ang tao, naging mas masigla ang kanilang komunidad. Mas marami ng tindahan at palaruan para sa mga bata. Sinabi ng kanilang guro, habang lumalaki ang populasyon, mahalagang maging responsable ang bawat mamamayan. Upang mapanatiling malinis at maayos ang ating komunidad. Naintindihan ni Ben na ang paglaki ng populasyon ay may mabuting naidudulot. Ngunit, kailangan ding magtulungan ang lahat upang mapanatiling maayos ang kanilang barangay. Sino ang pangunahing tauhan? Ano ang pangalan ng kanilang barangay? Ano ang mga pagbabagong nangyari sa kanilang komunidad? Bakit dumami ang tao sa kanilang barangay? Ano ang natutuhan ni Ben? Ano ang nagbago? Sabihin ang nadagdagan o nabawasan. Dumami ang mga bahay. Lumipat ang maraming pamilya sa barangay. Nadagdagan ang mga mag-aaral. Dumami ang mga tindahan. Mas marami ng sasakyan. Ano ang maaaring gawin ng mga tao upang manatiling malinis ang komunidad kahit dumarami ang populasyon? Ang populasyon ay ang bilang ng mga taong naninirahan sa isang komunidad.
Nagbabago ito sa paglipas ng panahon dahil sa paglipat ng mga tao, pagdami ng ipinanganganak at pag-unlad ng komunidad. Gawin natin, isulat ang tama o mali. Gawin natin, gumawa ng simpleng graph mula sa datos. Gawin natin, iguhit ang noong komunidad at ang ngayong komunidad. Ikalawang araw, pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad ayon sa kabuhayan. Hulaan ang hanap buhay. Gamit ang larawan, hulaan kung anong trabaho ito. Ano-ano ang mga hanap buhay na nahulaan ninyo? Alin sa mga ito ang mayroon sa inyong komunidad? May mga bagong hanap buhay ba ngayon kumpara noon? Bakit mahalaga ang iba't ibang hanap buhay? Ang ating komunidad ay patuloy na umuunlad. Kasabay ng pag-unlad nito ay ang pagdami ng iba't ibang hanap buhay. Noon, karamihan ay nagsasaka at nangingisda lamang. Ngayon, mayroon ng mga guro, nurse, negosyante, driver, at iba pang propesyon. Sa ating aralin, aalamin natin kung paano nagbabago ang kabuhayan sa ating komunidad at kung paano ito nakatutulong sa pag-unlad ng ating pamayanan. Ano ang kabuhayan? Ang kabuhayan ay ang trabaho o hanap buhay ng mga tao upang kumita ng pera at matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Halimbawa, pagsasaka at pangingisda, pagtitinda at pagtuturo, pagmamaneho o paggagamot. Mga pagbabago sa kabuhayan. Noon, mas maraming magsasaka. Noon, kaunting tindahan lamang. Noon, kaunti lamang ang negosyo. Ngayon, dumami ang mga tindahan. Ngayon, dumami rin ang mga negosyo. Ngayon, mas maraming iba't ibang propesyon. Ngayon, gumagamit na ng makabagong kagamitan. Bakit nagbabago ang kabuhayan?
Una, pagdami ng populasyon. Mas maraming tao ang nangangailangan ng iba't ibang produkto at serbisyo. Pangalawa, pag-unlad ng teknolohiya. Mas mabilis ang paggawa at pagbebenta ng mga produkto. Pangatlo, pagdami ng negosyo. Nagkakaroon ng mas maraming trabaho. Pang-apat, pagpapagawa ng mga gusali. Mas maraming paaralan, ospital at pamilihan ang nangangailangan ng manggagawa. Kahalagahan ng kabuhayan. Una, nagbibigay ito ng pagkain. Pangalawa, nagbibigay ng kita sa pamilya. Pangatlo, nakakatulong sa pag-unlad ng komunidad. Pang-apat, nagbibigay ng serbisyo sa mamamayan. Basahin natin. Ang masiglang pamilihan. Noong bata pa si Ana, iisa lamang ang maliit na tindahan sa kanilang barangay. Karamihan sa mga tao ay nagsasaka at nangingisda. Pagkaraan ng ilang taon, dumami ang mga naninirahan sa kanilang lugar. Dahil dito, nagtayo ng bagong pamilihan. Marami ring nagbukas ng panaderya, gulayan, botika at mga karinderya. Ang ama ni Ana ay nagsimula ring magbenta ng mga gulay mula sa kanilang bukid. Dahil sa kanyang sipag, nadagdagan ang kanilang kita at nakapagpatayo sila ng maliit na tindahan. Nakita ni Ana na habang umuunlad ang kabuhayan ng mga tao, mas gumaganda rin ang kanilang komunidad. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang kabuhayan ng ama ni Ana? Ano ang itinayo sa kanilang barangay? Ano ang naging epekto ng pagdami ng mga negosyo? Ano ang natutuhan mo mula sa kwento? Anong pagbabago? Sabihin ang noon o ngayon. Maraming panaderya at botika. Karamihan ang kabuhayan ay pagsasaka. Dumami ang mga negosyo. Kaunti lamang ang mga tindahan. Gumagamit ng makabagong kagamitan sa trabaho.
Paano makatutulong ang pagkakaroon ng iba't ibang hanap buhay sa pag-unlad ng komunidad? Ang kabuhayan ay paraan ng mga tao upang kumita at matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Habang umuunlad ang komunidad, dumarami rin ang mga hanap buhay at negosyo. Ang bawat marangal na trabaho ay mahalaga sa pag-unlad ng ating pamayanan. Gawin natin. Isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto at mali kung hindi. Gawin natin. Gumawa ng simpleng graph mula sa datos. Gawin natin. Gumuhit ng isang larawan ng iyong komunidad na nagpapakita ng iba't ibang hanap buhay. Ikatlong araw. Pagbabagong naganap sa kinabibilangang komunidad ayon sa pananamit. Alin sa mga ito ang karaniwang isinusuot noon? Alin ang karaniwang isinusuot ngayon? Ano ang pagkakaiba ng pananamit noon at ngayon? Bakit kaya nagbabago ang paraan ng pananamit ng mga tao? Napansin ba ninyo na iba ang mga kasuotan ng ating mga lolo at lola noong sila ay bata pa? Habang lumilipas ang panahon, nagbabago ang paraan ng pananamit ng mga tao dahil sa klima, trabaho, okasyon, at uso. Sa ating aralin ngayon, aalamin natin ang mga pagbabagong naganap sa pananamit sa ating komunidad. Ano ang pananamit? Ang pananamit ay tumutukoy sa mga kasuotang isinusuot ng tao upang maprotektahan ang katawan at maging angkop sa iba't ibang gawain at okasyon. Halimbawa ng pananamit: t-shirt at blusa, pantalon at palda, school uniform at barong Tagalog, barot saya. Pagbabago sa pananamit noon at ngayon. Noon, mas simple ang kasuotan. Noon, karaniwang gawa sa bulak o tela na hinabi. Noon, madalas magsuot ng barong Tagalog at barot saya sa mahalagang okasyon. Noon, kakaunti ang pagpipilian ng damit. Ngayon, mas maraming uri ng kasuotan. Ngayon, maraming disenyo at kulay.
Ngayon, may kasuotan para sa paaralan, trabaho, sports, at iba't ibang okasyon. Ngayon, madaling bumili ng damit sa mga tindahan at online. Bakit nagbabago ang pananamit? Una, pagbabago ng panahon. Ang kasuotan ay inaaayon sa init o lamig ng panahon. Pangalawa, pag-unlad ng teknolohiya. Mas maraming uri ng tela at disenyo ang nagagawa. Pangatlo, uso o fashion. Nagbabago ang estilo ng pananamit sa paglipas ng panahon. Pang-apat, pangangailangan. Iba-iba ang kasuotan depende sa gawain, tulad ng uniforme sa paaralan o kasuotang pang-sports. Kahalagahan ng angkop na pananamit. Una, pinoprotektahan ang ating katawan. Pangalawa, nagbibigay ito ng kaginhawaan. Pangatlo, nagpapakita ng paggalang sa sarili at sa iba. Pang-apat, angkop sa panahon at okasyon. Unawain natin. Tungkol saan ang graph? Aling kasuotan ang may pinakamaraming bilang? Ilang mag-aaral ang pumili ng sportswear? Aling kasuotan ang may pinakakaunting bilang? Bakit kaya pinakamarami ang nagsuot ng school uniform? Basahin natin. Ang lumang baul ni Lola. Isang araw, tinulungan ni Mia ang kanyang lola na ayusin ang lumang baul. Nakakita siya ng isang makulay na barot saya at isang barong Tagalog. Lola, isinusuot mo ba ito noon? Tanong ni Mia. Oo, sagot ng kanyang lola. Noong bata pa ako, yan ang karaniwang isinusuot namin tuwing pista, kasal, at iba pang espesyal na okasyon. Ngumiti si Mia at sinabi, ngayon po ay mas madalas kaming magsuot ng uniforme sa paaralan at t-shirt kapag nasa bahay. Ipinaliwanag ng kanyang lola na nagbabago ang paraan ng pananamit dahil sa panahon, pangangailangan, at uso. Ngunit mahalaga pa ring pahalagahan ang ating tradisyonal na kasuotan.
Masayang natuto si Mia tungkol sa kasaysayan at kahalagahan ng pananamit. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang nakita ni Mia sa lumang baul? Kailan isinusuot ng kanyang lola ang barot saya at barong Tagalog? Ano ang karaniwang isinusuot ni Mia sa kasalukuyan? Ano ang aral na natutuhan mo sa kwento? Ipalakpak mo. Pumalakpak ng 2 beses kung tama ang pahayag at 1 beses kung mali. Nagbabago ang pananamit sa paglipas ng panahon. Ang barong Tagalog ay tradisyonal na kasuotang Pilipino. Hindi mahalaga ang malinis na pananamit. Maaaring gamitin ang graph upang ipakita ang impormasyon tungkol sa pananamit. Dapat magsuot ng kasuotang angkop sa panahon at okasyon. Ang pananamit ay nagbabago sa paglipas ng panahon dahil sa pangangailangan, klima, teknolohiya at uso. Mahalaga ang pagsusuot ng malinis, maayos at angkop na kasuotan habang pinahahalagahan din ang ating mga tradisyonal na kasuotan bilang bahagi ng kulturang Pilipino. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang tawag sa mga kasuotang isinusuot ng tao? Alin ang tradisyonal na kasuotang Pilipino? Alin ang maaaring dahilan ng pagbabago sa pananamit? Ano ang karaniwang isinusuot ng mga mag-aaral sa paaralan? Ano ang kahalagahan ng tamang pananamit? Gawin natin. Isulat ang noon at ngayon. Gawin natin. Iguhit ang pananamit noon at ngayon. Ika-4 na araw, pagbabagong naganap sa kinabibilanghang komunidad ayon sa libangan. Hulaan mo. Sabihin kung anong laro ang ipinapakita ng mga larawan. Alin sa mga ito ang nalaro mo na? Ano ang paborito mong libangan? Ano ang mga larong nilalaro ng iyong mga magulang o lolo at lola noon?
Ano ang pagkakaiba ng kanilang libangan at ng mga bata ngayon? Ang bawat tao ay may paboritong libangan. Sa araling ito, aalamin natin kung paano nagbago ang mga libangan sa ating komunidad. Ano ang libangan? Ang libangan ay mga gawain na ginagawa ng tao sa kanilang libreng oras upang magsaya, makapagpahinga, at magkaroon ng kasiyahan. Mga halimbawa ng libangan: pagbabasa ng libro, paglalaro ng basketball, pagbibisikleta at pagguhit, pagsasayaw at pag-awit, paglalaro ng mga tradisyonal na laro, at paglalaro ng online games. Pagbabago ng libangan noon at ngayon. Noon, patintero at tumbang preso. Piko at tuksong tinik o luksong baka. Sipa at taguan. Trumpo at luksong lupit. Ano ang napapansin ninyo sa mga larong ito? Ang mga batang noon ay madalas na naglalaro sa labas kasama ang kanilang mga kaibigan. Ngayon, online games at mobile games, computer games, at panonood ng educational videos, pagbibisikleta at basketball at volleyball. Bakit nagbabago ang libangan? Una, pag-unlad ng teknolohiya. Mas maraming gadgets at internet. Pangalawa, pagbabago ng panahon. May mga ligtas na lugar na inilaan para sa paglalaro. Pangatlo, pagbabago ng interes. Nagkakaroon ng bagong hilig ang mga bata. Pang-apat, pagdami ng mga lugar na pampalipas oras tulad ng parke, gymnasium at playground. Kahalagahan ng libangan. Una, ito ay nagbibigay ng kasiyahan. Pangalawa, nakababawas ng pagod at stress. Pangatlo, ito ay nagpapalakas ng katawan. Pang-apat, nagpapalawak ng pakikipag-kaibigan. Panglima, nagpapaunlad ng talento. Suriin natin. Tungkol saan ang graph? Anong laro ang may pinakamataas na bilang? Ilang mag-aaral ang mahilig sa pagguhit? Ano ang may pinakamababang bilang ng hilig?
Ilan ang mahilig sa online games? Bakit mahalagang magkaroon ng balanse sa paggamit ng gadgets at paglalaro sa labas? Basahin natin. Ang Sabado nila Carlo at Lolo. Tuwing Sabado, gustong-gusto ni Carlo ang maglaro ng online games. Isang araw, inimbitahan siya ng kanyang lolo na maglaro ng patintero kasama ang mga kapitbahay. Noong una, nag-alinlangan si Carlo dahil hindi niya alam ang laro. Ngunit nang subukan niya ito, natuwa siya sa pagtakbo, pagtawa at pakikipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Pag-uwi nila, sinabi ni Carlo, "Lolo, masaya rin pala ang mga larong nilalaro ninyo noon." Ngumiti ang kanyang lolo at sinabi, "Maganda ang makabagong libangan, ngunit mahalaga ring alalahanin at pahalagahan ang ating mga tradisyonal na laro." Mula noon, pinaglalaanan ni Carlo ng oras ang paglalaro sa labas at paggamit ng gadgets sa tamang oras. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang paboritong libangan ni Carlo noong una? Anong tradisyonal na laro ang itinuro ng kanyang lolo? Ano ang natutuhan ni Carlo? Ano ang aral ng kwento? Ang libangan ay mahalagang bahagi ng ating buhay. Nagbabago ito kasabay ng pag-unlad ng komunidad at teknolohiya. Mahalaga ang pagpapahalaga sa parehong tradisyonal at makabagong libangan at ang pagpili ng mga gawaing ligtas, kapaki-pakinabang at angkop sa ating edad. Gawin natin. Piliin ang tamang sagot. Ano ang tawag sa gawaing ginagawa upang magsaya sa libreng oras? Alin ang tradisyonal na larong Pilipino? Alin ang halimbawa ng makabagong libangan? Ano ang maaaring dahilan ng pagbabago ng libangan? Ano ang naitutulong ng libangan? Gawin natin, isulat ang tama o mali. Gawin natin. Gumawa ng isang graph ayon sa datos. Gawin natin. Gumuhit ng isang laro noon at ngayon.
Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Makabansa. Paalam!